It Ako is an si honor Ahmad to meet you. Al-Mansuuri, Your ang food looks may-ari ng isang 40 incredible. palapag na skyscraper sa Thank you Dubai, so much, sir. dalawang We are 7 very star proud of hotel, it. at isang yate na may habang higit sa 100 metro. Tuwing umaga, nagigising ako sa isang kwarto na kasinlaki ng isang football field. Tanaw ang artipisyal na dagat na ako mismo ang nagpagawa. Napapabuntong hininga na lamang ako. Bakit ganito na naman ka-traffic ngayon? Mula sa onta palapag ng aking gusali, kitang-kita ko ang Sheikh Zayed Road, kung saan ang mga mamahaling sasakyan ay dikit-dikit sa mahabang pila. Nagreklamo ang aking driver, sir. Mukhang dahil na naman po yan sa van ng mga manggagawang Pilipino. Tumango ako. Mga Pilipino, mga construction worker, mga tagalinis, mga nagtitinda ng pagkain sa kalye, milyon-milyon sila na dumating dito para itayo ang syudad na ito. Pero bakit kailangan nilang magpatakbo ng napakabagal? Ibinaba ko ang bintana ng sasakyan. Sumalubong sa akin ang amoy ng usok na may halong amoy ng ginisa, isang amoy na pinakakinasusuklaman ko. Maghanap ka ng ibang daan, utos ko. Lumiko ang driver sa isang maliit na eskinita. At doon, sa unang pagkakataon, nakita ko siya. Isang maliit na babaeng Pilipina na ang balat ay initem ng araw, nakatayo sa harap ng isang maliit na glass cart. Nakasulat sa isang karton, espesyal na halo-halo, 8 dirhams, 8 dirhams. Ang presyo ng kape na kalahati lang ang iniinom ko at itinatapon ko na tuwing umaga. Maingat niyang nilagyan ng sahog ang isang plastik na baso minatamis na saging, beans, sago kinudkod ng yelo, binuhusan ng gatas at nilagyan ng ube at leche flan sa ibabaw bago iniabot sa isang customer. Mula sa salamin ng aking sasakyan, naramdaman ko ang pagkainis. Bakit kailangang may magtinda ng ganito sa Dubai, isang lungsod ng karangyaan? Bakit hindi na lang siya umuwi sa Pilipinas at doon magtinda? Umandar na muli ang sasakyan at agad ko siyang kinalimutan. Hanggang sa lumipas ang 3 araw, mayroon akong isang mahalagang pulong sa isa sa aking mga hotel. Isang kasosyo mula sa Europa, isang kontratang nagkakahalaga ng 6 bilyong dirhams para sa isang proyektong luxury condo sa tabing dagat. Habang naglalakad ako sa lobby, muling sumalubong sa aking pang-amoy ang pamilyar na amoy ng matamis na gatas at ube. Siya na naman. Nakatayo sa isang sulok ng lobby, ang kanyang maliit na glass cart na nakapatong sa isang tulak-tulakang mesa. Ang mga bisita ng hotel ay nakapila ng mahaba, kumunot ang noo ko. Sino ang nagbigay ng pahintulot na magtinda ng ganito sa hotel ko? Tumatakbong lumapit sa akin ang manager, maputla ang mukha. Sir, ang mga bisita po mismo ang humiling. Gusto raw po nilang matikman ang tunay na pagkaing Pilipino. Tiningnan ko ang pila. May mga Europeo, Hapon, Ruso. Lahat sila ay nakangiti, hawak ang maliliit na baso. Pakiramdam ko'y para akong nasampal. Ang isang bagay na nagkakahalaga ng 8 dirhams ay ginagawang palengke ang aking 70-star hotel. Nilapitan ko siya, handa nang paalisin. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, nginitian niya ako. Isang tunay na ngiti, hindi tulad ng mga ensayadong ngiti ng mga staff ng hotel. Magandang araw po, malambing niyang sabi. Gusto niyo po bang tumikim? Matamis po ang saging at ube namin ngayon. Natigilan ako. Walang sinuman sa Dubai ang kumausap sa akin ng ganito. Para bang hindi ako ang may-ari ng hotel. Para bang isa lang akong ordinaryong tao. Umiling ako at naglakad palayo. Ngunit ang amoy ng gatas at ube ay sumunod sa akin hanggang sa elevator, paakyat sa aking penthouse. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Binuksan ko ang aking telepono at hinanap ang salitang halo-halo. Nakakita ako ng libu-libong mga video, mga tao mula sa buong mundo na pinag-uusapan ito. Natagpuan ko pa ang isang Michelin-starred restaurant sa Paris na nagbebenta nito sa halagang 200 euros. Isinara ko ang telepono, pakiramdam ko'y isa akong hangal. Ngunit ayaw ko pa ring aminin. Naniniwala pa rin ako na ang mga dekalidad na bagay ay dapat mahal, ang mga disenteng tao ay dapat mayaman, at ang mga Pilipino ay dapat manatili sa kanilang lugar. Hindi ko alam na sa loob lamang ng ilang araw, ang babaeng iyon ang magiging dahilan para lumuhod ako sa kanyang harapan, sa harap ng buong mundo at maging isang viral na video na yayanig sa Europa. Sa ika-4 na araw, nagising ako sa masamang balita. Nagpadala ng mensahe ang aking kasosyo mula sa Switzerland. Kailangan nating ipagpaliban ang pagpirma ng kontrata. May bago kaming impormasyon tungkol sa lupa. Agad kong tinawagan ang aking legal team. Ang sagot na nakuha ko ay nagpayelo sa aking dugo.
Ang lupang iyon, ang lupang bibilhin ko sana sa halagang 6 bilyong dirhams, ay may mga pekeng dokumento. Ang tunay na may-ari ay isang pampublikong charity foundation, hindi ang shell company na kanegosasyon ko. Niloko ako. Ang nanloko sa akin ay ang dati kong pinagkakatiwalaang partner, isang taong hinangaan ko sa kanyang talino. Nilinlang niya ako para maglipat ng 400 milyong dirhams bilang deposito at ngayon ay handa na siyang maglaho kasama ang pera. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking penthouse, nakatingin sa artipisyal na dagat na dati kong ipinagmamalaki. Ngayon mukha na itong peke at katawa-tawa. Tinawagan ko ang mga pinakamagagaling na abogado sa mundo, tinawagan ko ang pulisya ng Dubai, tinawagan ko ang lahat ng dating pumuri sa akin. Walang makatulong dahil ang lahat ng dokumento ay perpekto, napaka-perpekto na nakakatakot. Napaupo ako sa sahig. Sa unang pagkakataon sa aking 45 taon, naramdaman kong napakaliit ko. Nang hapong iyon, tumakas ako mula sa gusali nang walang nakakakita. Nagmaneho ako ng aking personal na kotse, walang patutunguhan. Lumiko ang sasakyan sa isang lumang kalye, isang lugar na hindi ko pa napuntahan, hanggang sa huminto ito sa harap ng isang maliit na pamilihan. Doon, muli ko siyang nakita, Lina. Nakasulat sa isang name tag sa kanyang lumang damit, Halo-Halo by Lina. Nagliligpit na siya ng kanyang tindahan, pinupunasan ang kanyang glass cart at mesa. Ipinark ko ang sasakyan at bumaba. Hindi ko namalayan ang aking ginagawa. Hindi ka pasarado, di ba? Kusa na lamang lumabas sa aking bibig. Nag-angat siya ng tingin, nakilala ako, at ngumiti ng malapad tulad ng dati. Sarado na po, pero kung gutom po kayo, may natira pa po akong isang serving dito. Tiningnan ko ang maliit na baso, ang makulay na sahog, ang ginintuang leche flan, ang lilang ube, at ang gatas na mukhang malapot at masarap. Kinuha ko ito gamit ang nanginginig na kamay at umupo sa isang maliit na plastik na upuan sa tapat ng isang sari-sari store. Unang subo, matamis, malinamnam at may kakaibang sarap mula sa halo-halong sangkap na hindi ko pa natitikman kailanman. Naubos ko ang lahat ng walang imik. Mahinang nagtanong si Lina, "Masarap po ba?" Tumango ako. At pagkatapos, kusa na lamang tumulo ang aking mga luha. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa pagod, sa hiya, o siguro dahil naramdaman ko na ang isang baso ng halo-halo na nagkakahalaga ng 8 dirhams ay mas may halaga pa kaysa sa 400 milyong nawala sa akin. Inabutan ako ni Lina ng tissue. Hindi siya nagtanong. Ngumiti lang siya. Mukhang pagod na pagod po kayo ngayon. Pinunasan ko ang aking mga luha at ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Hindi ko namalayan ang sarili ko. Ikinuwento ko kung paano ako naloko, na malapit nang mawala ang lahat sa akin, na mapapahiya ang aking pamilya. Tahimik na nakinig si Lina. Hindi nang husga, hindi nagulat. Nang matapos akong magkuwento, isa lang ang sinabi niya. "Nakita ko po yata yung taong nanloko sa inyo." Natigilan ako. "Kahapon po, bumili siya ng 2 halo-halo." Sabi niya, para raw po sa kanyang big boss. Nanginginig kong tanong, anong suot niya? Inilarawan ni Lina ang kanyang itsura, puting-puti na damit, Ray-Ban sunglasses, sapatos na gawa sa balat ng buwaya. Eksakto, ang taong nanloko sa akin. "Ano pa ang sinabi niya?" tanong ko. Sumagot si Lina, "Lagi po siyang may kausap sa telepono." Sabi niya, natanggap na raw po ang deposito. 4 na araw na lang, pipirma na raw ng kontrata. Ang tanga raw po talaga ng boss niyang. Yon, nanginginig ang buong katawan ko. Kinuha ni Lina ang kanyang lumang telepono. Nirecord ko po ang usapan nila. Baka po kasi bumalik siya at hindi magbayad. Pinindot niya ang play. Ang boses ng lalaki ay malinaw na malinaw, binanggit ang pangalan ko, ang pangalan ng kumpanya ko, ang account number, kung saan ipinadala ang pera. Kumpleto ang ebidensya. Tiningnan ko, si Lina. Ang maliit na babaeng nagtitinda ng halo-halo sa halagang 8 dirhams bawat araw. Iniligtas niya ako. Ang aking pera, ang aking pangalan, ang aking pamilya, lahat. Tumayo ako at lumuhod sa harap niya, doon mismo sa maruming sahig ng palengke. "Patawarin mo ako," nanginginig kong sabi. "Patawad sa pagmamaliit ko sa'yo. Patawad sa pag-iisip kong mababa ka." Nagulat si Lina at agad akong itinayo. "Huwag po kayong ganyan. Ginawa ko lang po ang tama." Ngunit hindi ako tumayo. Nagsimula nang may kumuha ng video. 10 mga telepono ang nakatutok sa akin, nakatutok kay Lina. Sa loob ng 10 minuto, na-upload ang video. Bilyonaryo ng Dubai, lumuhod at humingi ng tawad sa
Nagtitinda ng halo-halo na Pilipina sa loob ng isang gabi. Umabot sa milyon-milyon ang views. Nagulat ang Europa. Sabay-sabay itong ibinalita ng BBC, CNN at Al Jazeera. Pero sa mga sandaling iyon, wala na akong pakialam. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang maliit na babae na nagturo sa akin na ang kadakilaan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa puso. At ang puso niya ay mas malaki pa kaysa sa aking skyscraper. Nang gabing iyon, umuwi ako na may magaan na puso, ngunit ang isip ko ay puno pa rin ng mga tanong. Bakit hindi ko siya nakita noon? Bakit hindi ako nakinig? Bakit ko inisip na ang isang taong nagtitinda sa tabi ng daan ay hindi karapat-dapat tingnan man lang? Binuksan ko ang aking telepono. Ang video ko na nakaluhod sa harap ni Lina ay kumakalat sa buong mundo. Bumaha ang mga komento mula sa Europa. Isang Arabong bilyonaryo, umiiyak dahil sa halo-halo. Ito ang tunay na soft power. Hindi kailanman gumamit ng armas ang Pilipinas, ngunit nakuha nila ang puso ng buong mundo. Napangiti ako habang may luhang tumutulo. Kinabukasan, kinansel ako lahat ng aking pulong. Nagmaneho ako pabalik sa palengke. Nandoon pa rin si Lina, ngunit ngayon may 100 metrong pila ng mga tao. Mga mamamahayag, turista, mga Arabo lahat may hawak na telepono at kumukuha ng litrato. Mukhang pagod si Lina, ngunit ang ngiti niya ay hindi nagbago. Sumuong ako sa gitna ng mga tao para puntahan siya. Hindi bilang may-ari ng hotel, kundi bilang isang taong tunay na gustong humingi ng tawad. Lina, mahina akong tawag. Nag-angat siya ng tingin, nanlaki ang mga mata. Sir, bumalik po kayo? Inabot ko ang kanyang kamay magaspang dahil sa araw-araw na pagkayod ng yelo. Gusto kong malaman ang kuwento mo. Gusto kong malaman kung paano ka napunta rito. Itinigil ni Lina ang paghahalo at tumingin sa mga sangkap na nakahilera. 5 taon na po ako rito sa Dubai. 23 anyos po ako noon. Namatay ang tatay ko, may sakit ang nanay ko at baon kami sa utang. Sabi ng kaibigan ko, maraming trabaho rito. Simple lang ang tono ng kanyang pananalita, para bang kuwento ng iba ang sinasalaysay niya. Sa unang araw ko po rito, naloko ako. Kinuha ng agency ang lahat ng pera ko, pati ang pamasahe, at iniwan ako sa airport. Walang pera, walang telepono. Nanikip ang dibdib ko habang nakikinig. Naglakad lang po ako palabas ng airport. Nakakita ako ng isang karinderya na pag-aari ng isang Pilipino. Pinakain niya po ako ng libre sa loob ng 3 araw, pinatulog sa kusina, at tinuruan kung paano gumawa ng halo-halo. Ngumiti siya. Sabi niya, kahit saan daw po mahal ang mga sangkap, pero kung tayo mismo ang gagawa, mabebenta natin ng mas mura. Bakit hindi ka na lang umuwi sa Pilipinas? Tanong ko. Umiling si Lina. Wala na rin po akong babalikan doon. Dito, nakakapagpadala ako sa nanay ko ng sapat na pera buwan-buwan. Naoperahan na po siya. Nakapagtapos na rin po ng high school ang kapatid kong lalaki. 2 taon na lang po, papasok na siya sa military academy. Huminto siya sandali. Inakala ko po noon na ang Dubai ang pangarap kong lugar. Pero nang nandito na ako, nalaman kong isa pala itong lugar na lumalamo ng tao. Natahimik ako, pero hindi po ako nagtanim ng galit. Kasi lahat naman po kami rito, pare-parehong nahihirapan. Ang iba nga lang po, nakakalimutan na nila na dati rin silang mahirap. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ko. Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na ang tatay ko ay dating nagtitinda lang ng langis sa palengke. Nakalimutan ko na ang nanay ko ay dating naglalabada para sa mga dayuhan. Nakalimutan ko na dati akong naglalakad ng nakayapak papuntang eskwelahan. Nakalimutan ko ang lahat hanggang sa ipinaalala ito sa akin ng isang maliit na babae sa pamamagitan ng isang baso ng halo-halo na nagkakahalaga ng 8 dirhams. Naisip mo na bang magtayo ng malaking restaurant? Tanong ko sa kanya. Mahina siyang tumawa. Opo, minsan. Pero mas gusto ko po yung ganito. Makabenta lang po ako ng 100 baso sa isang araw. Sapat na para sa pamilya ko. Ngitian ang bawat customer. Marinig silang magsabi na ito na ang pinakamasarap na halo-halo sa Dubai. Masaya na po ako doon. Natigilan ako sandali at pagkatapos ay ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa. Hinubad ko ang aking Rolex na nagkakahalaga ng 3 milyong dirhams at inilagay sa kanyang mesa. Ipagbili mo to. Bayaran mo ang mga utang ninyo. Ibigay mo sa nanay mo, ipang-aral mo sa kapatid mo. Nagulat si Lina at napaatras. Naku, hindi po pwede sir. Sobra-sobra po yan. Ngumiti ako, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon.
Hindi yan mahal kumpara sa mga natutunan ko mula sa'yo. Paulit-ulit na umiling si Lina. Hindi ko po tatanggapin ang pera niyo, sir. Masaya na po ako na nakita kong bumalik na kayo sa pagiging mabuting tao. Ang salitang mabuting tao ay muling nagpaiyak sa akin. Kinuha ko ang aking telepono, nagpakuha ng litrato kasama si Lina at in-upload sa aking personal na Instagram. Ang caption, "Ngayon, natuto ako mula sa pinakamaliit na guro na may pinakamalaking puso. Ang isang baso ng halo-halo na nagkakahalaga ng 8 dirhams ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng perang naipon ko." Sa loob ng isang oras, na-share ang post ng 2 milyong beses. Sinimulan ng buong mundo na hanapin si Lina, hanapin ang kanyang tindahan ng halo-halo sa lumang palengke. At ako, nagsimula ng bagong buhay bilang isang taong nakalimot at pinaalalahanan ng kabutihan ng isang maliit na tao, pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Nang gabing iyon, tumawag ang partner na nanloko sa akin, nanginginig ang boses. "Sir, may ebidensya ka ba?" Ngumiti ako habang pinapanood si Lina na naghahain ng halo-halo sa susunod na customer. "Oo, at galing ito sa isang taong hindi mo man lang pinansin." Binuksan ko ang video call at itinutok ang kamera kay Lina. Ngumiti siya sa kamera at magalang na yumuko. "Magandang araw po." Natahimik ang kabilang linya. At iyon ang simula ng pinakamalaking paglilinis sa industriya ng real estate sa Dubai. Pero para sa akin, ang tunay na simula ay noong araw na natikman ko ang halo-halo mula sa mga kamay ni Lina at natutunan na ang pagkaing Pilipino ay hindi lang basta pagkain, kundi isang aral sa buhay na pinakamatamis sa lahat. Makalipas ang 2 araw, alam na ng buong Dubai ang kwento namin ni Lina. Ang front page ng mga dyaryo ay naglathala ng larawan ko na nakaluhod sa tabi ng kanyang halo-halo cart. Ang headline, "Bilyonaryong Almansori, lumuhod sa harap ng Pilipinang nagtitinda ng halo-halo." Hindi ako nagalit, ipinagmalaki ko pa ito. Ngunit ang sumunod ay isang malaking pagsubok. Ang dati kong partner na nanloko sa akin, si Hassan Al-Qasim, ay nagpadala ng mga tao para takutin ako sa bahay. Nagpadala ng mga abogado para idemanda si Lina at nagpakalat ng chismis na nabaliw na ako dahil sa isang tindera. Ngumiti lang ako at tinawagan si Lina. "Natatakot ka ba?" Mahina siyang tumawa sa kabilang linya. "Opo, natatakot. Pero mas takot po ako na malaman ni nanay na ginagabi ako ng uwi dahil sa pagtitinda." Natawa rin ako. Sa unang pagkakataon sa maraming taon na tumawa ako ng totoo. "Bukas, susunduin kita. Sabay tayong magsasampa ng kaso." Kinaumagahan, minaneho ko ang isang lumang Toyota pickup, isang sasakyang kabibili ko lang na walang espesyal na plaka. Sinundo ko si Lina sa palengke. Sumakay siya, suot ang simpleng damit, may dalang isang lumang folder. Inihanda ko na po lahat ng ebidensya. Kasama na yung mga video noong 3 beses pa siyang bumalik para bumili. Tiningnan ko siya ng may paghanga. Sa istasyon ng pulis, naghihintay na si Hassan kasama ang 3 magagarang abogado. Ngumisi siya. "Mr. Almansori, idedemanda mo ako gamit ang ebidensya mula sa isang tindera." Malakas niyang sabi para marinig ng mga pulis. Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang folder na iniabot ni Lina. Mga video, voice recording, mga resibo ng money transfer, pati na ang mga text message niya sa kanyang mga tauhan. Namutla ang mga pulis nang makita ito. Nakangisi pa rin si Hassan hanggang sa nagsalita ang isang pulis. "Mr. Al-Qasim, arestado ka sa kasong large-scale fraud at international money laundering." Napaatras siya sa gulat. Mabilis na nagsitakbuhan palayo ang kanyang mga abogado. Tahimik lang na nakatayo si Lina, nagpasalamat sa mga pulis. Tiningnan ko siya at pabulong na sinabi, "Ikaw ang bayani ko." Umiling siya. "Ginawa ko lang po kung ano ang itinuro sa akin ni nanay. Pag may nakita kang mali, huwag kang magbubulag-bulagan." Kumalat ang balita sa loob ng 1 oras. Pilipinang nagtitinda ng halo-halo, tumulong sa paghuli ng malaking kriminal sa Dubai. Dinumog ang tindahan ni Lina. Ang pila ay umabot na sa kalsada. Dumating ang CNN para gumawa ng isang documentary. Isang Michelin-starred chef mula sa Paris ang lumipad para hingin ang kanyang recipe. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang pagbuhos ng mga donasyon mula sa mga taga-Dubai, sa mga Pilipino sa iba't ibang bansa, sa mga tao sa buong mundo. Umabot ito sa 10 milyong dirhams sa loob ng 3 araw. Sa isang live video, inanunsyo ni Lina, "Gagamitin ko po ang lahat ng perang ito para magtayo ng isang libreng culinary school para sa mga dayuhang manggagawa rito sa Dubai,
para magkaroon sila ng kasanayan pag-uwi nila. Naluha ako habang nakikinig. Sumunod akong nag-anunsyo. Magdadagdag ako ng 50 million pa at ibibigay ko ang isang lupa sa gitna ng syudad para itayo ang Lina Institute, isang paaralan na hindi lang magtuturo kung paano magluto, kundi magtuturo sa mga tao na huwag kalimutan na dati rin silang mahirap. Ang groundbreaking ceremony ay ginanap makalipas ang isang linggo. Libu-libong tao ang dumalo. Puno ng mga watawat ng Pilipinas ang paligid. Nakatayo ako sa tabi ni Lina. Suot ang parehong simpleng damit na isinusuot niya sa pagtitinda. Tinanong ako ng isang reporter, "Inasahan niyo po bang mangyayari ito?" Tiningnan ko si Lina at sumagot, "Akala ko dati, ang milagro ay ang pagtatayo ng isang 100 palapag na gusali. Ngayon, alam ko na, ang tunay na milagro ay isang maliit na taong hindi sumusuko at may puso pa ring tumulong sa iba." Ngumiti si Lina at bumulong na ako lang ang nakarinig. "Sabi niyo po dati, 8 dirhams lang ang halaga ng halo-halo. Ngayon, binago na po nito ang buhay ng buong syudad." Yumuko ako at nagbigay galang sa kanya. Hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang estudyante. At sa araw na iyon, ang halo-halo ay hindi na lang isang panghimagas sa isang baso. Ito ay naging simbolo ng pag-asa na kahit ang disyerto ng Dubai ay kailangang hayaang yumabong, isang buwan ang lumipas. Ang Lina Institute ay isang tarpaulin pa lang na nakasabit sa isang bakod, pero ang pangalan nito ay tanyag na sa buong Middle East. Itinigil ko na ang pagsusuot ng mamahaling suit. Napalitan ito ng puting t-shirt at maong. Araw-araw akong pumupunta sa palengke para tulungan si Lina na maghalo. Ang mga manggagawang Pilipino na dati hindi pinapansin ay nagsimula ng bumati sa akin. "Magandang araw po, Mr. Almansoori," sabay ngiti. Binabati ko rin sila pabalik dahil ngayon alam ko na. Ang pagbati at paggalang ay hindi tanda ng pagsuko kundi pagtanggap na lahat tayo ay pantay-pantay. Isang gabi, habang tinutulungan ko si Lina na maghugas ng mga baso, mahina siyang nagsalita. "Alam niyo po ba, minsan ko na pong sinubukang magpakamatay, natigilan ako. Nagsimulang manginig ang kamay kong may hawak na baso." Nagpatuloy si Lina, walang bahid ng pait sa boses. "Noong unang taon ko po sa Dubai, nagtrabaho ako sa construction. 18 oras sa isang araw. 5,000 dirhams ang sahod, pero kinukuha lahat ng agency. Ang naiiwan lang po sa akin ay 20 dirhams kada araw, sapat lang para sa isang kanin." Itinigil niya ang paghuhugas at tumingin sa kalsada kung saan dumadaan ang mga mamahaling sasakyan. Isang gabi, nakatayo po ako sa isang tulay. Naisip ko, kung mamamatay ako rito, makukuha ng nanay ko ang insurance. Naluha ako. "Bakit hindi mo ginawa?" Ngumiti si Lina, ang pinakamaliwanag ng ngiti na nakita ko. "Kasi po, may isang kapwa Pilipinong construction worker na napadaan. Nakita niya akong umiiyak. Binigyan niya po ako ng isang baso ng halo-halo. Sabi niya, 'Kainin mo muna to. Bukas mo na ulit problemahin yan.'" Mahina siyang tumawa, kaya kinain ko. At naisip ko, kung ganito pa rin kasarap ang halo-halo, siguro hindi pa naman ganoon kasama ang buhay ko. Yumuko ako, ang mga luha ko'y tumulo sa planggana. Marahan akong tinapik ni Lina sa likod. "Huwag na po kayong umiyak, sir. Ikinuwento ko lang po sa inyo, yan para malaman ninyo na minsan, ang maliliit na bagay ang nakapagliligtas ng buhay ng isang tao." Nang gabing iyon, nagmaneho ako pauwi. Binuksan ko ang bintana at hinayaang pumasok ang hangin ng disyerto. Huminto ako sa tulay na iyon, ang tulay kung saan dating nakatayo si Lina. Bumaba ako ng sasakyan. Tiningnan ko ang artipisyal na ilog na dati kong ipinagmamalaki at itinaas ko ang aking mga kamay para magdasal para sa lahat ng dating tumayo rito, para sa lahat ng nawalan ng pag-asa. Ipinangako ko sa aking sarili na hinding-hindi ko nahahayaang may tumayo ritong mag-isa. Kinabukasan, gumawa ako ng malaking anunsyo. Ibibigay ko ang lahat ng lupang binili ko para sana sa luxury condo at gagawin itong murang pabahay para sa mga dayuhang manggagawa. At magtatayo ako ng isang libreng ospital, ang Halo-Halo Hospital, na gagamot sa lahat, nang hindi tinitingnan ang kanilang pasaporte. Niyanig ng balitang ito ang real estate industry ng Dubai. Sunod-sunod ang tawag ng mga galit na investor. Bumagsak ang halaga ng stocks ng kumpanya ko, pero wala akong pakialam dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong tunay akong mayaman. Mayaman sa kaligayahan, mayaman sa kabuluhan, at mayaman sa pagkakaibigan mula sa isang maliit na taong dati kong minamaliit. Dumalo si Lina sa press conference,
nakatayo sa tabi ko, suot ang isang simpleng bestida, may hawak na isang baso ng halo-halo. Tinanong siya ng isang reporter, "Anong pakiramdam mo na nabago mo ang buhay ng isang bilyonaryo?" Ngumiti si Lina. "Hindi ko po siya binago. Binago po niya ang kanyang sarili. Inabutan ko lang naman po siya ng isang baso ng halo-halo." Ngumiti ako at kinuha ang mikropono. "Ngayon gusto kong sabihin sa lahat, kung minsan nyo nang minamaliit ang isang tao, kung inisip nyong mababa sila, subukan ninyong tikman ang halo-halo mula sa kanilang mga kamay. Matututunan ninyo na ang tunay na kadakilaan ay wala sa 100 palapag na gusali, kundi nasa puso ng isang taong hindi kailanman sumusuko." Umugong ang palakpakan. At sa araw na iyon, ang halo-halo ay hindi na lang isang pagkain, kundi naging simbolo ng bagong simula para sa milyon-milyong tao, kasama na ako. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Nagbukas ang Lina Institute para sa unang batch ng mga estudyante, 200 dayuhang manggagawa, na dati hindi pinapansin. Naging guro ako. Nagtuturo ng business ethics, isang subject na hindi ko kailanman pinag-aralan, pero ngayon ay itinuturo ko mula sa puso. Isang araw, pagkatapos ng klase, naglakad ako papunta sa training kitchen. Nakita ko si Lina na tinuturuan ng isang binatang Pakistani kung paano maghiwa ng leche flan. "Hindi ganyan, iho. Kailangan medyo tagilid ang kutsilyo para hindi madurog." Tumango ang binata, sinubukan ulit, at ngumiti ng malapad nang makuha niya ito ng tama. Napanood ko sila at naalala ko ang sarili ko 4 na buwan na ang nakalipas ang taong nag-utos na paalisin ang isang tindera mula sa kanyang hotel. Lumingon si Lina at nakita ako. Ngumiti siya. "Sakto po ang dating ninyo, sir. May espesyal po tayong bisita ngayon." Kumunot ang noo ko. Dinala niya ako sa isang maliit na conference room. Doon, may isang matandang lalaki na maputi na ang buhok ang naghihintay. Simple ang pananamit ngunit matalas ang mga mata. Bumulong si Lina. "Subukan niyo pong hulaan kung sino siya." Tinitigan ko ang mukha ng matanda at napaatras ako sa gulat. Isa siya sa mga construction worker ko, 20 taon na ang nakalipas. Ang taong minura-mura ko dahil sa kabagalan, ang taong kinaltasan ko ng sahod dahil sa pagiging huli. "Magandang araw po, Mr. Al-Mansouri." Paos ang kanyang boses. Agad akong yumuko at nagbigay galang. Tumutulo ang luha nang hindi namamalayan. "Kuya, saan po kayo nanggaling?" Ngumiti siya. "Pagkatapos niyo po akong tanggalin sa trabaho, umuwi po ako sa Egypt." Nagtayo ako ng maliit na coffee shop. Napagtapos ko ang 4 kong anak sa kolehiyo. Yung panganay ko, engineer na po rito sa Dubai ngayon. Huminto siya sandali. "Pumunta po ako rito dahil nabalitaan ko ang tungkol sa inyo. Gusto ko po kayong pasalamatan." Nagtaka ako. "Pinasasalamatan para saan?" "Salamat po sa pagtanggal niyo sa akin. Kung nanatili po ako rito, marahil ay namatay na ako sa sobrang pagod. Pero dahil tinanggal niyo ako, nakapagsimula po ako ulit. At ngayon, mas masaya po ako kaysa noong construction worker pa lang ako." Yumuko ako. Ang mga luha ko'y pumapatak sa sahig. Tinapik ako ni Lina sa likod. "Kita niyo na po, sir? Minsan, ang mga pagkakamali natin ay nagiging biyaya para sa iba." Pinunasan ko ang aking luha at niyakap ng mahigpit ang matanda. Nang gabing iyon, dinala ko si Lina para maghapunan sa dati kong hotel, ang hotel kung saan ko siya dating ipinagbawal. Inutusan ko ang chef na maghain ng libreng halo-halo sa lahat ng mesa. Lahat ng bisita ay nakangiti. Ang mga bata ay naguunahan. Itinaas ko ang aking baso ng wine at nag-anunsyo sa lahat. "Ngayong gabi, gusto kong malaman ninyo na ang halo-halo na inyong kinakain ay hindi gawa ng isang Michelin-starred chef, kundi galing sa pinakadakila kong guro, si Lina." Nagpalakpakan ang lahat. Namula ang mukha ni Lina at nagpasalamat sa lahat. Nang gabing iyon, sumulat ako sa aking anak, ang anak kong nag-aaral sa England, na hindi man lang tumawag sa akin simula nang pumutok ang balita. "Anak, itinuro ko sa iyo noon na ang tagumpay ay pera. Pero nagkamali si Itay. Ang tunay na tagumpay ay ang makaupo at kumain ng halo-halo kasama ang isang taong dati mong minamaliit at matutunan na mas magaling pa pala sila kaysa sa akin. Nagmamahal? Itay." Pinindot ko ang send. 10 minuto ang lumipas, tumawag ang anak ko. "Tay, gusto ko nang umuwi. Gusto ko kayong tulungan sa Lina Institute." Humagulgol ako sa telepono, parang isang bata. Ngumiti si Lina na nakatayo sa tabi ko at nagsabing, "Bukas po, tuturuan ko kayong gumawa ng halo-halo para kayo mismo ang maghain sa anak ninyo." Tumango ako. At nang gabing iyon,
Nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon dahil naramdaman kong ang buhay kong dating walang laman ay puno na ngayon ng tamis ng halo-halo at ng puso ng isang maliit na tao na nagbago sa akin magpakailanman. 6 na buwan ang lumipas. Ang Lina Institute ay hindi na lang isang culinary school. Naging sentro na ito ng pag-asa. Nagtapos na ang unang batch 200 estudyante. Lahat sila ay nagbukas ng sarili nilang maliliit na negosyo. Ang ilan ay umuwi sa kanilang mga bansa, ang iba'y nanatili sa Dubai, ngunit lahat sila ay may iisang ngiti. Sa araw ng kanilang pagtatapos, tumayo ako sa entablado, suot ang isang barong na regalo sa akin ni Lina, nanginginig ang kamay na may hawak ng mikropono. Ngayong araw, hindi ako narito bilang may-ari ng institusyong ito, kundi bilang isang estudyante. Estudyante ni Lina at estudyante ninyong lahat. Lumingon ako kay Lina. Nakatayo siya sa gilid ng entablado. Suot ang isang magandang Filipiniana, may hawak na sampaguita. 6 na buwan na ang nakalipas, inakala kong dakila ako dahil mayroon akong 100 balapag na gusali. Ngayon, alam ko na, ang tunay na dakila ay ang taong nakatayong nagtitinda ng halo-halo sa ilalim ng 40 degree na sikat ng araw, pero nakukuha pa ring ngitian ang bawat customer. Umugong ang palakpakan. Inanyayahan ko si Lina sa entablado at iniabot ang mikropono. Nanginginig niyang kinuha ito at nagsalita sa malinaw na boses, tulad noong unang araw. Hindi ko po inakala na ang pagtitinda ng halo-halo ay makakapagpabago ng buhay ng sinuman. Ang tanging inisip ko lang po ay kung gagawa ka ng mabuti araw-araw, balang araw, babalik din sa iyo ang kabutihan. Huminto siya sandali at tiningnan ang mga nagsipagtapos. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyong lahat, kahit saan pa man kayo nanggaling, kahit gaano pa kayo minamaliit noon, hanggat hindi ninyo minamaliit ang inyong sarili, kaya ninyong baguhin ang mundo. Lumingon siya sa akin. At gusto ko pong pasalamatan si Mr. Almansouri na nagpakita sa akin na kahit ang pinakamayaman ay pwedeng magbago kung bubuksan lang nila ang kanilang puso. Yumuko ako. Ang mga luha ko'y pumapatak sa sahig ng entablado. Nagtapos ang seremonya sa isang malaking salo-salo ng halo-halo na pinagtulungang gawin ng lahat ng estudyante. 3 baso ang nakain ko. Busog na ako. Pero gusto ko pa, dahil pakiramdam ko, bawat subo ay paglunok sa kayabangang dati kong taglay. Nang gabing iyon, nakaupo kami ni Lina sa labas ng institute, nakatingin sa mga bituin na bihira mong makita sa Dubai, pero napalitan ng liwanag mula sa mga gusali. Mahina siyang nagtanong, "Sa tingin niyo po, babalik pa kayo sa dati?" Agad akong sumagot, "Hindi na, dahil ang dating ako ay namatay na noong araw na natikman ko ang unang baso ng halo-halo mula sa iyo." Ngumiti si Lina at inabutan ako ng isang maliit na baso. "Isa pa po, dinamihan ko po ang leche flan." Kinuha ko ito ng may ngiti. At nang gabing iyon, sa ilalim ng mga neon lights ng Dubai, isang dating mayabang na bilyonaryo ang nakaupong kumakain ng halo-halo kasama ang isang maliit na tindera tulad ng 2 ordinaryong tao. Ngunit ang aming mga puso ay mas malawak pa kaysa sa buong disyerto. At iyon ang kasukdulan ng aking pagbabago. Bago pa dumating ang pinakamalaking unos. Dahil kinabukasan, ang pinakamasamang balita sa buong buhay ko ay paparating na. Isang balita na haharapin ni Lina na kahit ako ay hindi siya kayang tulungan. Kinaumagahan, nagising ako sa walang tigil na pagring ng telepono. Isang numero mula sa Ministry of Interior ng Dubai. "Mr. Almansouri, kailangan nating mag-usap, agaran." Nagmamadali akong nagbihis at nagmaneho papunta sa tanggapan ng gobyerno. Isang mataas na opisyal ang naghihintay, seryoso ang mukha. "Alam mo ba na ang Lina Institute ay lumalabag sa batas paggawa?" Natigilan ako. "Paano po?" Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa. Si Lina, o ang tunay niyang pangalan, Angelina Reyes, ay walang tamang working permit mula pa noong unang taon niya. Naban na siya sa pagpasok sa bansa 5 taon na ang nakalipas dahil tumakas siya sa dati niyang amo. Ngayon, kailangan namin siyang i-deport pabalik sa Pilipinas, agad-agad. Pakiramdam ko'y tinamaan ako ng kidlat. Sandali lang po. Tinulungan niya akong mahuli ang isang kriminal. Tinulungan niya ang syudad na ito. Tinulungan niya ang libu-libong manggagawa. At i-deport niyo siya? Umiling ang opisyal. Batas ang batas. Kung gusto mo siyang tulungan, kailangan mong magbayad ng multa na 4 na milyong dirhams at mag-apply para sa bagong permit. Pero aabuti ng hindi bababa sa 2 taon ang proseso. Agad akong nag-alok ng tseke para sa 4 na milyon, pero itinulak ito ng opisyal. Hindi sapat yan.
May nagreklamo na ang Lina Institute ay nagiging dahilan ng pagtitipon-tipon ng napakaraming dayuhang manggagawa. Maaari itong maging banta sa seguridad ng bansa. Alam ko na agad kung sino ang nasa likod nito, si Hassan Al-Qasim. Ang taong tinulungan kong ipakulong, nakalabas na ngayon dahil sa piyansa at naghihiganti. Nagmaneho ako ng diretso sa institute. Naghihintay si Lina sa labas ng gate. 4 na immigration officers ang nakapaligid sa kanya. Hawak niya ang isang maliit na bag, ang parehong bag na dala niya noong una siyang dumating sa Dubai. Tumatakbo akong bumaba ng sasakyan at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ako papayag na kunin kanila. Ngumiti si Lina. Ang pinakamalungkot na ngiti na nakita ko. Ginawa niyo na po ang lahat. Alam ko naman pong darating din ang araw na ito. Humarap siya sa mga opisyal at yumuko. Handa na po akong umuwi. Humagulgol ako. Umiyak ako ng malakas sa harap ng institute. Tumatakbong lumabas ang lahat ng estudyante, umiiyak, niyayakap si Lina. Ang binatang Pakistani na tinuruan niyang maghiwa ng leche flan ay lumuhod. Inay, wag po kayong umalis. Hinaplos ni Lina ang kanyang ulo. Kailangan mong magpakatatag, anak. Tandaan mo, ang paglalagay ng sahog, dapat laging punong-puno. Humarap siya sa akin sa huling pagkakataon. Sir, huwag niyo pong kalimutan ang pangako ninyo. Alagaan niyo po ang institute. At kumain po kayo ng halo-halo araw-araw. Tumango ako, hindi makapagsalita. Isinakay siya sa isang police van. Pinanood ko ito hanggang sa maglaho sa aking paningin at napaluhod ako sa lupa. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong wala akong kapangyarihan. Ang bilyon-bilyong dirhams, ang 100 palapag na gusali, ang 100 metrong yate, lahat ay walang silbi. Kinuha ko ang aking telepono at nag-live stream agad. Lahat kayo, si Lina ay ide-deport. Ang taong nagligtas sa buhay ko, ang taong tumulong sa siyudad na ito, ay pinapauwi dahil sa isang batas na walang puso. Sa loob ng 1 oras, nagtrending sa buong mundo ang Save Lina. Nagmartsa ang mga tao sa Dubai. Shinare ng mga Pilipino sa buong mundo ang video. Nag-tweet ang reyna ng England, "Kindness should have no borders." Ngunit ang sasakyan ni Lina ay papunta na sa airport. Hinabol ko sila, mas mabilis kaysa dati. Pagdating sa airport, tumakbo ako. Sinuong ang mga tao. Nakita ko si Lina, nakatayo sa harap ng gate, malapit nang dumaan sa immigration. Sumigaw ako, "Lina!" Lumingon siya, tumutulo ang luha. Tumatakbo ko siyang niyakap sa harap ng mga pulis, sa harap ng daan-daang kamera. "Patawarin mo ako. Wala akong nagawa." Hinaplos niya ang likod ko. "Ginawa niyo po ang lahat. Ipinagmamalaki ko po kayo." May kinuha siya sa kanyang bag, isang maliit na baso ng halo-halo na inihanda niya bago umalis. "Tikman niyo po ang huling gawa ko bago ako umalis." Kinain ko ito, kasabay ng aking mga luha. Hinila na siya ng mga pulis. Lumingon siya at ngumiti sa huling pagkakataon. "Magkita po tayo ulit sa Pilipinas." Sumara ang pinto. Lumipad ang eroplano. Nakatingin lang ako sa kalangitan, pakiramdam ko'y pinupunit ang aking puso. Ngunit sa sandaling iyon, alam ko na ang kailangan kong gawin. Humarap ako sa kamera ng aking live stream. Bukas, lilipad ako papuntang Pilipinas. Pupuntahan ko si Lina sa kanilang bahay para humingi ng tawad. At mananatili ako roon hanggang sa makumbinsi ko siyang bumalik. At iyon ang simula ng isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay kung saan iiwanan ko ang lahat para hanapin ang isang maliit na tao na gumawa sa akin na maging isang bagong nilalang. Makalipas ang 2 araw, lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport. Walang limousine, walang bodyguard. Isang maleta lang at isang pusong puno ng bigat. Sumakay ako ng taxi. Sinabi ko ang pangalan ng baryo na ikinuwento sa akin ni Lina. Sa baryo Magsaysay po, sa Pampanga. Tiningnan ako ng driver sa salamin at ngumiti ng malapad. "Ah, kayo po yung bilyonaryo sa Dubai na lumuhod kay Ate Lina, di po ba? Kilala na po kayo sa buong Pilipinas." Nahiya akong ngumiti. Sa unang pagkakataon na nakaramdam ako ng hiya sa isang papuri. Sa loob ng 4 na oras na biyahe, tumingin ako sa labas. Nakakita ako ng mga palayan, mga kalabaw, mga batang nagtatakbuhan, mga ngiting hindi pilit. Tahimik akong umiyak. Dumating ako sa baryo ng 1:00 ng hapon. Ang bahay ni Lina ay isang bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Sa harap ng bahay ay may isang malaking puno ng mangga. Naghihintay ang nanay ni Lina, mas payat ngayon ngunit may malapad ng ngiti. "Nandito ka na pala, iho." Yumuko ako at nagmano. "Magandang araw po, Nay. Nandito po ako para humingi ng tawad.
at para sunduin si Lina. Ipinasok niya ako sa bahay. Nakatayo si Lina sa may bintana, suot ang isang damit na may bulaklak, nahihiyang ngumiti. Talagang pumunta po kayo, sir? Lumuhod ako doon mismo, sa sahig na lupa ng kanilang tahanan. Pumunta ako para humingi ng tawad, Lina. Patawad dahil wala akong nagawa. Patawad dahil minamaliit kita noon. Patawad dahil napilitan kang umuwi ng ganito. Mabilis akong itinayo ni Lina, tumutulo ang kanyang mga luha. Huwag po kayong ganyan, sir. Umuwi po ako sa sarili kong bayan. Masaya po ako rito. Nayayakap ko si nanay, nakakakain ako ng halo-halo na gawa sa mga sangkap mula sa aming bakuran. Ngumiti ang nanay niya at naghain ng isang baso ng halo-halo. Kainin mo muna ito, anak. Matamis ang mga prutas namin ngayong taon. Kinain ko ito. Inubos ko hanggang sa huling patak habang tumutulo ang aking mga luha. Nang gabing iyon, nagtipon ang mga taga-baryo sa harap ng kanilang bahay. Nagkaroon ng maliit na salo-salo. May kantahan sa karaoke, may lechon at pansit, at may malaking lalagyan ng halo-halo. Umakyat ako sa isang entabladong gawa sa kawayan. Hawak ang isang lumang mikropono. Mga kababayan, dati po, akala ko nabibili ng pera ang lahat. Pero pagdating ko rito, nalaman kong hindi nabibili ng pera ang kaligayahan, ang mga ngiti, at lalong hindi ang puso ng mga Pilipino. Nagpalakpakan ng mga tao. Lumingon ako kay Lina. Lina, bumalik ka na sa Dubai kasama ko. Naghihintay ang institute. Naghihintay ang mga estudyante. Umiling si Lina, may malumanay na ngiti. Hindi na po ako babalik. Dito na po ako. Magbubukas po ako ng Lina Institute Pampanga Branch. Tuturuan ko po ang mga kabataan dito kung paano magluto ng pagkaing Pilipino para maipakilala sa buong mundo. Nagulat ako. Paano na ang institute sa Dubai? Ngumiti siya ng malapad. Kayo na po ang mag-alaga. Mas magaling po kayo sa akin. Mahal na po kayo ng mga estudyante. Naluha ako. Nang gabing iyon, natulog ako sa bahay ni Lina sa isang banig, nakikinig sa huni ng mga kuliglig, nakatingin sa langit na punong-puno ng bituin. Sa unang pagkakataon, nakatulog ako ng mahimbing nang hindi umiinom ng sleeping pills. Kinabukasan, gumawa ako ng malaking anunsyo sa social media. Ibebenta ko ang lahat ng aking ari-arian sa Dubai at maninirahan na sa Pilipinas para alagaan ang Lina Institute at magtayo ng mga bagong sangay sa buong bansa. Nagulantang ang mundo. Arabong bilyonaryo, iniwan ang disyerto para manirahan sa bukid sa Pilipinas. Pero para sa akin, ito ang tunay na pag-uwi. Dinala ako ni Lina sa isang bakanteng lote na may 10 ektarya, katabi ng palayan. Dito po natin itatayo ang unang branch. Ang pangalan po, Halo-Halo Institute. Ngumiti ako at niyakap siya. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Tumawa si Lina. Kayo po ang unang tumanggap sa akin sa Dubai. Ngayon po, pagkakataon ko namang bumawi. At sa araw na iyon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, isang dating mayabang na bilyonaryo ang naging isang Pilipinong magsasaka, natututong ngumiti at mamuhay ng simple. Dahil nalaman niya na ang tunay na kadakilaan ay wala sa matataas na gusali, kundi nasa isang pusong puno ng kabutihan, tulad ng kay Lina. 1 taon ang lumipas. Nakatayo ako sa gitna ng isang palayan sa Pampanga, suot ang damit ng isang magsasaka, hawak ang isang asarol, tagaktak ang pawis. Sa tabi ko ay ang aking anak na lumipad mula sa England, tinutulungan ang mga taga-baryo na magtanim ng mga puno ng mangga. Ang Halo-Halo Institute ay mayroon ng 10 sangay sa buong Pilipinas at 4 na sangay sa Middle East. Pero hindi na ako bumalik sa Dubai. Ibinenta ko ang lahat doon. Ang buong pera ay ibinigay ko sa isang foundation na ipinangalan kong Lina Foundation na nangangalaga sa mga ulila at mga dayuhang manggagawa. Ngayon ang unang anibersaryo ng paglipat ko sa Pilipinas. Naghanda ng malaking pista ang mga taga-baryo. May entablado, may kantahan, at 10 malalaking lalagyan ng halo-halo. Umakyat si Lina sa entablado, hawak ang mikropono, nakangiti ng malapad tulad noong unang araw. Ngayon po, gusto kong ikuwento sa inyo na dati, akala ko ang Dubai ang aking pangarap. Pero ngayon, alam ko na. Ang tunay na pangarap ay narito, ang ating tahanan, na kahit gaano pa tayo kalayo mapunta, palaging may lugar para umuwi. Lumingon siya sa akin. At gusto ko pong pasalamatan si Mr. Alman Suuri na nagpakita sa akin na ang isang tao ay kayang magbago
basta't makatagpo siya ng isang taong mag-aabot sa kanya ng isang baso ng halo-halo. Nagtawanan at nagpalakpakan ang mga tao. Umakyat ako sa entablado, niyakap si Lina at nagsalita sa lahat. Isang taon na ang nakalipas, akala ko na wala na sa akin ang lahat, pero ang totoo, nakuha ko ang lahat. Nagkaroon ako ng bagong pamilya, mga bagong kaibigan, isang bagong buhay, at nalaman ko na ang tunay na yaman ay wala sa bank account, kundi nasa ngiti ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kumuha ako ng isang baso ng halo-halo at itinaas ito. Ngayong araw, inaanyayahan ko kayong lahat na kumain ng halo-halo at ipangako natin na hindi na tayo muling magmamaliit ng kapwa. Dahil lahat tayo may halo-halo sa ating mga puso. Nagtakbuhan ng mga taga-baryo para yakapin ako, yakapin si Lina at yakapin ang isa't isa. Nang gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, naupo kaming lahat kumakain ng halo-halo, nakikinig sa kantahan. Tumingin ako sa paligid, nakita ko ang nanay ni Lina, ang anak ko, ang mga ulila na may tahanan na ngayon, ang mga dating manggagawang nawalan ng pag-asa. Lahat sila ay nakangiti. Itinaas ko ang aking mga kamay at nagpasalamat sa langit sa lahat ng nagdala sa akin dito. Salamat sa emergency landing sa aking buhay na nagpakilala sa akin kay Lina sa Pilipinas at sa tunay kong pagkatao. At nang gabing iyon, nalaman ko, ang tunay na milagro ay hindi isang 100 palapag na gusali, hindi bilyon-bilyong pera, kundi isang baso ng halo-halo na nagkakahalaga ng 8 dirhams na nagpabago sa isang mayabang na bilyonaryo para maging pinakamasayang magsasakang Pilipino sa buong mundo. Ako si Ahmad Al-Mansuuri. Dati, ako ang may-ari ng disyerto. Ngayon, ako ang may-ari ng isang taniman ng mangga at may-ari ng isang pusong puno ng kabutihang loob mula sa lupang Pilipinas. At dito na ako maninirahan magpakailanman. Dahil ito ang aking tahanan.